Amen. Glory to God. Happy New Year, everyone po. Glory to God. Palapakan natin ang Diyos natin na buhay. Amen. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. Kagaya ng ating awit. Amen. Praise God. Ang message ng Panginoon, I was studying kung ano pong mensahe na ipagkaloob sa atin ng Panginoon this coming 2025. Amen. And God gave me these words, overcoming fears and worries. Amen. Lahat po ng tayo may pinagdadaanan. Lahat po tayo may pinagdadaanan po tayo na hindi po hayag. Amen. We have silence battle. Amen po ba? Na si Lord lang po ang nakakaalam. Minsan nag-aalala po tayo kung abot po tayo sa katapusan, no? O minsan natatakot tayo na manakawan. Amen. Minsan may mga worries. Yes? But bakit po? Dahil nakakalimutan po natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen. Minsan nakakalimot tayo. Amen. Kaya ang gamot ng nakakalimot, ano po yun? Ngayon. Amen. Praise God. I just want to share a short testimony po, the last 2024, about my son Joshua. Nung nag-birthday po siya ng 2 years old, alam niyo po, I was worried because hindi pa siya nagsasalita. Sabi ko, ba't hindi nagsasalita si Joshua? Bihira lang yung mom and daddy, gano'n. Bihira lang, 2 taon. E naalala ko po si David is 2 years old, alam niya na po yung ABC. Sabi ko, ba't gano'n po? And then after, nag-birthday po siya, second birthday, sabi ko, Daddy, bakit di kayo nagsasalita? Sabi ko, baka late lang. And then, pina-check up po namin. Sabi ko sa doktor, Dok, ano nangyayari sa anak ko? Bakit hindi pa po nagsasalita? Yung isang anak ko nagsasalita, yung mga kaklase niya nagsasalita, si Joshua, bihira lang. And then, sabi ng doktor, marami pong tanong ng doktor, tinanong niya po sa akin kung normal ba ang pregnancy mo? Normal ba ang delivery? Sabi ko, lahat normal. And then, dumating ng tanong na, nagkasakit ba siya? Naalala ko po noong 2023 at 2022, nagkasakit siya ng otitis. Ano po yun? Is yung sipon, lumalabas po sa tenga. Ang hirap po kasi. Tapos, sabi daw, pwede kasi yun ma-affect sa pananalita. Kasi kung hindi niya naririnig, paano siya na makapagsalita? Sabi daw ng doktor. And then, sabi daw, ipa-check up niyo sa otorrino. Otorrino is especially sa tenga o sa mga organs. And then, sabi daw na otorrino na pwede magkaroon ng damage yung kanyang tenga. Or pwedeng operahan, o pwedeng may parte na pwedeng mabini siya. And then, doon po ako nag-alala. Sabi ko, Lord, ano ba to? Alam ko po, you are in control. Pero nag-worry po ako talaga. And then, after last year, every 2 months, nagkikipag-check up siya. Till this coming December 18, 2024, to God be the glory, magaling na daw siya. Amen? Wala na daw siyang sipon sa tenga at nakakaparinig siya ng maayos at nakapagsalita na pa unti-unti. Amen? Purihin ang Diyos sa buhay ng ating pamilya dahil kung wala siya, wala po kami magagawa. Amen? Ano pong lesson dito po? The first lesson na binigay sa akin ng Panginoon is surrender your worries to God. Amen? Sabi daw po dito sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen? Ang Panginoon cares for us. Kahit hindi natin nakikita, siya ay kumikilos. Amen? The second lesson is trust in the Lord. Alam po natin itong verse. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding. Amen? Dahil minsan po, hindi with all our heart ang pinagkakatiwala natin sa Panginoon eh.
minsan, half lang eh. Kaya sabi dito, pinaalala po sa akin ng Panginoon, trust, sabi ni Lord, trust in the Lord with all your heart. Buong puso tayo mananalig sa Panginoon. Magtiwala. Amen. Kasi, sabi dito, and lean not on your own understanding. Kasi tayo, limited lang, pero si Lord, unlimited. Amen. Dahil His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. Kasi bilang nanay, mag-alala po tayo, pero sabi ni Lord, surrender your worries to me. Trust me, sabi ni Lord. Amen. Kaya po ako'y nagagalak na i-share itong message ng Panginoon sa atin. Hindi lang sa nangyari kay Joshua. Kung ano man pinagdadaanan natin, surrender your worries and trust in the Lord. Amen. And pangatlo, pinapaalala po sa atin, sakto po yung yung tawag dito, yung scripture reading. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Glory to God. Because sabi daw, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng circumstances, sa lahat pinagdadaanan natin ngayon, temporary lang to. Amen? Lahat ng pain na naranasan natin is temporary. There is a joy. Amen? After. At itong message na ito, naging rema din sa aking puso dahil nung New Year, si Pastor Philip, sinare niya din po ito. Kaya parang galak na galak ako nang narinig ko rin po ito ngayon. Dahil rejoice always and pray continually and give thanks in all circumstances. Sa lahat ng sirkunstansya. Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya, isurrender natin sa Kanya. Dahil tayo, yung sinabi ko po kanina, limited ang mga kakayahan natin. Pero si God is unlimited and all things are possible with Him. Amen! Lahat ng mga prayers natin, masasagot niya in God's perfect time. Amen! Yun lang po masishare ko sa inyo. To God be the glory.